lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken, guys, ano naman lang yung, magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, 'di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, so ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris eh. So yeah, hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya, and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinili ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madi-disappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan eh, hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mang-judge ng mga tao na ay hindi na yan, sinungaling kayo. Like dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stop nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff, kasi meron doon eh, dalawa yun eh, yung isang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung chicken? Hindi niya ako pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga, expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang ganun talaga. Wala. Adams TV, shout out dyan. What's up sa mga dyan? Kumusta na kayo dyan? Mga ka-Adams TV, meron tayong konting i-react sa nagte-trending ngayon. Kahit saan ako punta social media, nakakita ko yung business na si Diwata o Paris Overload, saka yung babae na sabi nila naninira. So, sa akin lang mga ka-Adams TV, hindi naman ako against dun sa babae at lalong hindi ako against kay Diwata kasi parehas yan gumaban. So magko-comment lang ako dun sa babae kay ate na lahat po naman sinasabi ni ate, may tama rin po siya. May tama siya dun. Lahat ng sinasabi niya yung na experience niya na hindi masarap yung luto ng Overload Diwata at saka hindi maganda yung mga hindi magandang attitude ng mga tauhan niya, ganito, lahat po yun maganda. Ang di ko lang alam, ang intention niya, kung anong intention niya doon, sa loob niya, kasi hindi natin napapasokan doon. Pero, ang pinakamagandang, kung talagang ang tension ng babae kay Diwata ay upang tulungan siya na lalong ma-improve yung luto niya, lalong ma-improve yung lasa ng mga manok niya at saka Paris Overload niya,
na kung yun ang intention niya, hindi po ganun ang magandang pamamaraan na ginawa niya, idinaan niya sa social media. So ang tawag po rin doon, mali po rin yung ginawa ni ate na dinaan niya sa social media upang sabihin niya ganito, hindi masarap, tapos yung mga tao niya ganito. Hindi po. Ang tawag po rin doon, mali po rin yung kwan niya. Kahit na ang intention ni ate ay upang matulungan, ma-improve yung Paris overload Diwata, ay hindi po. Mali po yung pamamaraan. Pero ang masasabi ko lang, mali po yung pamamaraan. Dapat ang ginawa niya, kinausap niya yung may-ari mismo, kasi mabait naman si Diwata. Kinausap niya mismo yung may-ari na ganito, yung experience ko, ganito siya. Hindi po yung pwede mong idaan sa social media na sasabihin niya ganito. Kasi ang tawag doon, panirang puri sa kapwa mo, paninira yung sinisira mo yung business ng tao. Imbis na tulungan mo siya, na imbis na tulungan mo parang umangat, hindi po. Talagang ugaling Pilipino. Kahit na sabihin natin ate, kung napapanood mo to ate, kahit na sabihin mo, ang intention mo para ma-improve si Diwata, maganda po yun. Pero ang mali na ginawa mo, yung dinaan mo sa social media, yun yung mali. So, mga Adams TV, ito, pakinggan naman natin yung bulta ni Diwata kung anong nasabi niya sa babaeng nag-social media. Hello guys, ayan, nandito lang ako sa pwesto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos, nang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka namang hindi na bumalik, huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OA naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang nanaayon sa kanilang naramdaman para maging fair lang tayo. So andito sila ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog, wala daw lasa yung pagkain ko, may nakita talaga ako. So ito mag-comment kayo ng naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Masarap po. Oh, masarap, di O ba? ayan na, ayan. Ano ang lasa? Kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa, si ate may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po, crispy po, tapos masarap po. Oh, masarap sabi ni ito. Di puro malaman po. Tapos may lasa naman. Opo, super. Oh, ayan. Kayo kuya. Aba, siyempre, super, sulit. Oh, ayan, overload ka lang ate. Ito Ate, ano sarap, sabi mo? sobrang sarap. Kaya walang katotohanan sinasabi nila. Affordable pa siya for 100 only. Oh, ayan na. Hindi to scripted. So, ate sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, 5. 1 versus 5. So, hindi ako maniniwala sa'yo. Doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate Kung hindi ka man nasarapan, aywan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Dito kuya, kumusta naman? Anong masasabi mo? Kasi may nag-vlog na wala daw lasa. Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman po. Ayan. Ayan may lasa, ibig sabihin. So yun lang. Ate nag-interview ako kasi napanood ko yung talaka ng talak. Actually, hindi naman din kita kilala. Kung hindi ka nasarapan lahat, sinabi mo walang lasa. So ngayon ito, nagtanong ako, kararating ko na dito sa tindahan ko. So yun. Kaya, doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung ano ko.